Game na. Hi, you're in studio with me, Natasha Juliano, also known as Tasing, visual artist, musician, and professional bathroom dancer. Actually, hindi talaga ako, parang wala talaga akong kaalam-alam sa art scene or sa art nun. Nung college, nung mamimili ng course, nakita ko lang dun sa listahan nung college na parang, uy, merong course about painting and colors. Parang ganun yung naisip ko. Tapos parang eventually nakapasa ako sa talent test. Kasi, okay, wait lang. Medyo progressive yung school. So, hindi sila super harsh when it comes to the talent test. Kaya feeling ko parang nakapasa ako. So, nung pag-transfer ko sa UP, FA, parang culture shock ako noon. Kasi sobrang daming, nagulat ako sa volume ng mga plates, requirements. Talagang, kailangan mo talagang upuan na gawin yung mga bagay-bagay. Para, na-feel ko talagang na-pressured ako to learn. So, yun, happy naman ako. I think na-reciprocate ko naman yung dinedemand sa akin, yung sa mga pinapagawa. Na-feel ko din yung growth ko. Nung nasa Kalay ako, parang yun yung introduction ko sa art eh. So parang, uy, I'm happy. Parang, ang saya pala ng ganito, ganyan, ng art. Tapos nung nasa UP ako, biglang ang pakilala sa akin is, ito yung work that you need to put in if you want to take this, seriously. Kasi parang akala ko nung una, parang yun nga, course about colors and painting. Tas yung pala, no, it's so much more than that. Kinestyon ko din yung sarili ko at my second year sa UP na iniisip ko na ito ba talaga yung gusto kong gawin? So inisip ko yon parang 2 weeks pinag-iisipan ko. Sige, kung hindi ako fine arts, anong course yung gusto kong kunin? So 2 weeks kong pinag-iisipan, wala akong maisip na lilipatan. So yun yung sign na inano ko na, sige, push tayo dito kung ano mga iba to. Tatapusin natin to. Yun. Yung work ko talaga, parang nagmamanifest siya. Yung environment kasi na, nai-inspire ako or namamanifest ko subconsciously sa work is parang being in the city. So, Manila girl talaga ako. Tapos, syempre, since, yun nga, dito ako sa Manila lumaki, yun yung parang nafe-feel ko na komportable ako sa dami na nangyayari. And I think, yung pagiging maximalist, na-feel ko na ako yon. Minsan kasi gumagawa ako ng works na pag meron akong na-experience, kunwari pumunta ako sa isang lugar, tapos nag-take ako ng photos nung kung ano yung meron sa lugar na yon. Minsan, pagka magpipaint ako na, uy, parang nafe-feel ko, gusto kong magpinta tungkol sa lugar na yon. So kung ano yung mga images na nakuha ko from that place, yun yung ginagawan ko ng work. And minsan, nagsasong interpretation ako. So, magpe-play ako ng isang kanta or may inspire ako with one song. Kasi ko, ang ganda ng lyrics, ang ganda ng message. So, minsan yun naman, gagawa ako ng artwork about that. So, talagang, siya, even yung little things, yung lighting ng 3 o'clock sa specific na bintana sa bahay, may mga ganun, parang patsi-patsi siya. So, inspirations from different things. Tapos, kinocombine ko sila na mag-Voltes 5 sa isang work. Kung gagawa ako ng opposite, I think yung challenge is for me to learn how to breathe. Ganyan. Kasi nga parang suffocating kapag sobrang dami. Question din siya for the previous years habang gumagawa ako na parang kailangan ng hinga. Pag nakikita din ng mga ibang friends yung work ko, para sinasabi nila na kailangan mo hanapan ng hinga or ng basag. Yung sa sobrang dami nangyayari, kailangan niya ng hinga. Tapos hanggang ngayon, parang kailangan kong i-figure out kung ano yung hinga. So, yeah, yun yung parang the bane of my existence. I mean, hindi lahat ng tao kayang tignan yung mga bagay na ganun ka-dense, ganun ka-visually dense. Ewan ko. Hindi ko pa nakikita yung breathing space dun sa work.
ko. May mga tao na nakikita nila na sabihin nila na, "Oy, grabe, ang ganda ng work mo, sobrang dami nangyari." Very, very receptive sila. Feeling ko sila din yung mga tao na sanay sila visually na makakita ng sobrang daming bagay nangyari at the same time. Parang feeling ko ganun lang mag-function yung brain ko na sobrang erratic. Kaya parang sanay na ako sa ganun. Actually, natutulungan niya akong mag-relax in a sense na para siyang brain fart or visual vomit. Kasi minsan feeling ko kasi kapag hindi ko siya na-release, hindi ako nakagawa ng output, nandyan lang siya, tapos nagtatakbuhan sila. Alam mo yung episode sa SpongeBob, yung sobrang madaming SpongeBob sa loob ng utak, tapos may sunog na kasi di maalala yung name, tapos ganon. Feeling ko pagka hindi ko siya na-output, parang may internal gulo lang sa akin. So, ang ganda na parang it regulates me also internally pagka nare-release ko yung mga works or na nakapag-paint ako ng gano'n. Medyo systemic yung process ko since ang dami nga niyang nangyayari visually. Gumagawa ako ng study. Yun talaga nakakatulong siya sa akin. Kasi dun pa lang inaalam ko na kung paano ko i-compose yung work. Kasi ang tawag dito, gumagamit pa rin ako hindi lang ako yung basta lagay ko to, tapos stir the pot, tapos okay na. Parang ginagamit ko pa rin yung mga natutunan ko from art school na ano yung gusto kong focal point, ano yung mga kailangan kong lagyan ko ng shadow or giglazan ko, ganyan. Parang may strategy pa din towards it. So, meron akong initial study. Pag nagawa ko na yun, saka na ako mag-start mag-paint. Habang nagpipinta yung sketch, dun na siya yung parang nagbabago pa din siya. Nag-iiba yung tama ng ilaws or yung saturation ng pigment na gamit natin. So, may mga ganung bagay. Pero, yun nga, yung sa process, kailangan ko muna talaga gumawa ng study para matulungan ako na kung paano gawin yung composition and eventually move on na from there. From the study, puno na siya eh. From the beginning pa lang, puno na siya as is nung ginagawa ko. Pero pagka nag-start na mag-paint, may mga changes, most of the time, mas marami pa akong dinadagdag. So, ayun, ganun siya. Oo, most of the time, mas marami pa akong dinadagdag. Tapos may mga moments din ako na parang kailangan ko ako sa sarili ko. Tama na, kasi feeling ko, pero gusto ko pa, pero hindi pwede. Pero, ganyan. So, may ganun pang struggle. Kasi gusto ko talaga sobrang madetalye. Parang ganun. Parang besides yung visual process ng pag-compose and everything, may process din ako internally na wino-work on with myself. Kasi gusto kong punong-puno. Pero kailangan ko din mag-push back from it. Ganyan. So, ganun yung process ko. Medyo chaotic siya. Mentally. Pero, okay naman. Nakasurvive naman. Ewan ko, hindi ko masay kung nag-fit ba siya. Parang, kung mag-fit siya, thankful ako na mag-fit siya. Or kung saan man siya lumugar, pumwesto, dun siya. Pero feeling ko kasi wala pa ako sa wala pa akong credentials to say if it fits or it doesn't. Parang ganon. Parang mas focus lang din talaga sa paggawa. If it fits, it fits. If it doesn't, okay lang din. Noong simula, akala ko parang pagka nakapasok ka na sa scene, parang, damn! Kaya mo na. You made it! Ganyan yung vibe. Pero, hindi pala talaga. Camera, hindi pala talaga. So, ang nabago doon is, mas nagkaroon ako ng appreciation talaga for people na ginagawa lahat na makakaya para magstay, na magawa yung practice nila. Pati yung appreciate din ako sa mga tao na nag-gather sila ng courage para bumalik sa pagpinta or sa paggawa ng art. Kasi hindi talaga siya, parang, hindi siya fairy tales and bees and the butterflies pala.
Parang kahit na sabihin mong nag-exhibit ka na, ang dami pa rin talagang struggles na kailangan i-face. Like, first of all, how can you sustain? Yun talaga yung main thing eh. Na parang paano natin masusustain yung paggawa ng art practice, yung paggawa ng art natin. Nag-change na yung mindset ko na parang, you know what? Okay lang din na hindi ako mag-full-time. Like, masaya ako na may day job ako. Tapos, artist din ako. Kasi, unang-una, I believe na hindi na-turn off yung pagiging artist. Parang walang clock out. Second, parang yung sa pagkaroon ng day job, it buys me the freedom to do the type of art that I want. And napupunan niya din yung paggawa ko ng art, pagbili ng materials, ng pag-transport ng mga works, mga ganun bagay. So, since na-alleviate ng day job yung mga, yung mga struggles na yun, like, privileged ako enough to make works how I want them to be. Siguro isang advice lang muna, respect your pace. Pag sinabi kong respect your pace, ibig sabihin nun, when you respect the pace, kailangan committed. Committed tayo sa kung ano yung challenges na dadating, committed tayo to face it. Kailangan buong-buo yung ibibigay mo. Like, a good amount of you to immerse yourself sa process ng kung ano yung experience na ibabato ng life sa'yo in terms of art. Works ako of cooking up my first solo show. Wala pang definite date, wala pang pero na-excite ako kasi parang feeling ko yun talaga yung pagpapakilala ko na parang unang my first phase. Diba? Ganyan. So, na-excite ako kasi medyo nagigets ko na kung sino ako sa art and sa practice ko. Sige. Okay lang bang mag-Yossi break lang ng tweet bago mag-start? Or may need pa bang ayusin? Yes,